Ayan mga kabayan, ano, ito ang paraan na paglagay ng PVC door sa CR o toilet na napakadali, ano, DIY lang ito. Ilalagay ko na siya, no, kasi magaan lang naman ito, napagagaan lang, para hindi kayo magkakamali, lalo na sa atin na mahilig lang tayo, hindi tayo eksperto, mahilig lang tayo sa DIY. Ilalagay na natin lagay na natin para ma-perfect na natin paglagay. Hindi na tayo, kasi baka pagbuhos natin dito, paglagay natin ng concrete dito, baka bumingkong. Ito may support na, at saka ito nakalagay na, dali lang. Buti na lang mayroon akong savings na, ano, nung bumili ako nitong PVC door, walang accessories, ito lang binigay, walang accessories. Buti na lang mayroon akong savings na dalawa itong hinges. Tapos ito mga ano lang ito, support lang siya para mayroon siyang clearance dito. Yan, clearance. Yan, support lang yan. Yan lang muna, dalawa lang muna, ito tsaka ito. Yan ang gagawin natin bago natin ilagay doon i-install doon sa lalagyan niya doon sa toilet. Kailangan fix natin to. Papakita ko sa inyo paano mga kabayan, ano, napakadali lang ito. Walang problema kung nakalagay na tong pinto, kasi magaan lang naman ito, di kagaya ng mga pinto ng mga kwarto ay napakabigat nun. Kailangan mo munang iunahin yung hamba, saka mo ilagay yung pintuan. Ito pwede mo siyang isabay. Ito napakadali lang ito, ano. Yan, tayo pakita ko sa inyo. So yan na mga kabayan, binutasan ko siya rito, tatlo lang yung marker. May nasilip ako rito na may marker na siya, no, ito 4. So yung savings ko na hinges, 3 lang butas. So ito na lang susundin natin dahil ito yung recommended ng manufactured na dito ilalagay yung hinges. So dito na ako 3 ito yan, at saka ito, 3. So itong sundin natin, ito dito na tayo maglalagay. Yan, may butas na, may marker na, no. Yan, kasi dito ko sana ilalagay, so may nasilip ako dito. Ito na lang susundin natin. Ayan na mga kabayan, nilagay na natin. 2 screw lang muna dahil tingnan natin kung okay ba yung posisyon niya. Yan, 2 lang muna. Kasi yung iba kasi ibang panday dito nila nilalagay 2. Tapos dito, yun nga, minarkahan ko na nga dito. Nung nasilip ko na mayroon siyang marker na mayroon na talaga siyang marker dito, ayun ang recommended ng yung manufacturer nito. Kasi siguro mayroon silang mga bagay na nilagay dyan na makapal-kapal o kakapitan ng mga screw. Kasi PVC lang ito, napaka nipis lang nito, no. Tapos dito mayroon siyang clearance dito, nilagyan ko ng harang dito para mayroon siyang sapat na clearance dito. Sakto lang yan, dito sakto lang. Binuksan ko na to, na-try ko, ayos, saktong sakto. Okay mga kabayan, ano, pinutulan ko siya ng konti. Yan, pinutulan ko ng konti. So may napansin ako mga kabayan, ito pagputol ko mayroon siyang nalaglag na, no. Yun pala ay mayroon pala siyang support dito na isa pang PVC na tube. Yan, dito, no. Baka mamaya magkakamali kayo ng lagay ito, kasi itong dito at saka itong dito magkapareho lang siya, no. Pwede rin itong ilagay doon, baka magkakamali kayo. Mayroon naman siyang ano dito, kawang, oh. Baka magkakamali kayo ng lagay. Dapat talaga itong pintuan na to, dito na porsyon banda, dito sa ibabaw, kasi pag naglagay kayo ng screw dito sa hinges at saka dito sa doorknob, medyo mayroon siyang makapal-kapal konti, mayroon pa siyang isang support. Di siya basta-basta mawasak, kasi PVC lang kasi ito.
manipis. Kaya meron siyang support na isa pa. Yan. Kaya pag naglagay kayo ng screw dito sa hinges ay medyo meron siyang isa pang ano. Kaya ingat kayo no sa mga mahilig mag-DIY. Sa mga eksperto, alam na nila ito no. Sa mga magagaling dito na maglagay. Tayo first time tayo mag-install ng ganito dahil gusto rin natin makatipid-tipid ng konti. DIY na lang natin. Kaya ito lang tips lang sa mga baguhan na kagaya ko na mahiling mag-DIY. So ito, tingnan nyo. Yan, dito na portion ano. Huwag kayong magkakamali. Ito tips lang ano sa mga gustong mag-install din. Ganito ang madaling paraan ano. Tingnan nyo. Wala, nailagay ko na. Bubuksan ko na. Ga-adjust ka na lang doon paglagay natin. Yan ano. Tingnan natin mamaya. Yan mga kabayan, ano, napakadali lang. Ganito lang. Tingnan natin mamaya. Okay mga kabayan, ano, nailagay na natin. Pwede nyo gayahin ano, sa mga baguhan dyan, sa mga mahilig sa DIY. Ito pwede nyo gayahin itong diskarte ko. Ang ginawa ko lang, kinunyahan ko lang siya. Wala na akong ginawang label. Kumbaga, ito lang label bar ang ginamit ko. Tapos ginlagyan ko lang ng kunya. Kumuha lang ako ng kunya, no? Sa Tagalog ito, no? Kunya o kalso. Kalso, no? Sa Bisaya pa, kalso. Yan, kinunyahan ko lang. Tapos nilibilan ko ganun. Yan. Oh. Level na. Dito sa kabila. Level na level yan. Tapos sa ibabaw, hindi ka na talaga magkakamali nito. Nailagay ko na yung ano eh. Nilagay ko yung level na ibabaw. So, depende na rin sa haba ng ano nyo, no? Pinutulan ko lang ng konti. Kasi wala namang ano sa ibabaw. Papailan ko pa yan ng hollow block dyan. So, naka-label na siya. Nilagyan ko na ng support. Yan. Ganyan lang ginawa ko. Tapos lagyan mo ng support dito. Pero hindi na bibingkong yan dahil inano ko na yan sa likod. Nakalagay na yung pintuan. Ang ginawa ko lang, nilabel ko na lang siya rito. Ito sa wala kasing nosing, wala nang nosing ito, no. Dito ko na lang siya pinantay sa wall. Kasi malaki ang ano nito, binagbag ko lang kasi ito. Tingnan natin yung loob. Tingnan natin yung loob mga kabayan, ano. Ayan. Doon nilabel ko lang siya. Tapos dito, baon siya ng konti. Hindi talaga siya makakalabel dahil may plaster to eh. Naka-plaster na, makapal masyado. Tapos ang hollow block makapal din. So, ang gagawin ko nito, curve ko na lang siya ganun. I-discarte ko na lang siya pag ganun. Wala na siyang nosing, ano? Bali ang nosing nandito na, baliktad. Imbis ng ano nosing dito, ito yung magkakaroon nosing, ito na yung nosing ngayon. Ganun na lang mangyayari, baliktad. So, diskartihan ko na lang yan, ano? DIY lang talaga. Diskartihan ko na yan, tingnan nyo. Dito na ngayon magno-nosing. Dito na magno-nosing siya ngayon. Sa hollow block. So, baliktad na yung nosing nito. Ganun na lang mangyayari. Tingnan nyo. Yan. Pwede nyo gayahin to, no? Napakadali lang. Yan. Level na. Ang mangyayari nito, ngayon mga kabayan, hindi na talaga magkakamali dahil nakasukat na yung ano eh. Nakalagay na yung pintuan. Tapos ang clearance, hindi na siya bibingkong dahil ang clearance, nilagyan ko ng temporary na mga hinges. Yan. Lalagyan mo lang siya ng screw para hindi mahulog. Isa. Konti lang. Tapos dito. Kahit hindi mo lagyan yan, okay na rin yan. Pero mas mainam na lagyan mo dahil mamaya pag nahulugan natin ng mga concrete yan, para hindi siya didikit, meron siyang clearance. Yan. Yan, may clearance na yan, may ano yan, hinges. So maya mamasa na tayo, bubuhos tayo, dandahan lang. Walagyan natin ng harang dito, dandahan lang. So hanggang matapos. Ganun lang kadali maglagay ng PVC door sa
sa CR o sa kubita. So kung natakot kayo na hindi nyo alam, natakot kayo magkamali, gayahin nyo na to, hindi na kayo magkakamali nito. Nailagay ko na yung pintuan, hindi na siya bibingkong. Kahit hindi na kayo gagamit ng tunton, hindi na kayo gagamit ng hulog, ito na lang gagamitin nyo. Yung level, ito na lang, level bar. Ganunin mo lang, level na level yan. Pag nahulugan ko na yon doon, napatuyo ko ng konti, ayos na yan, hindi nagagalaw yan. Konti dito, patapalan ko lang yan konti, diyan konti. Dulo-dulo lang, ayos na yan. Hindi nagagalaw yan, patuyo mo lang konti, wala na, hindi nagagalaw yan. Okay, ganun lang. Okay mga kabayan, dito na tayo masusubukan ngayon dahil hindi tayo eksperto sa mga pagsisimento. Ito, madali lang sa mga eksperto to, no? Sa mga veterano, mga mason. Dahil itong butas na to, kaya nilang papasukin yung simento. Pitik lang ng pitik sila, ganun. Ginaganyan na lang nila yan, no? Hindi man tayo marunong. Hindi man tayo marunong, so gumagawa tayo ng paraan. Paano makapasok yung simento dyan. So, ito yung ginawa ko. Ano na lang, yung kailangan natin na imbudo. Tingnan nyo. Lalagyan lang natin ng simento. Ganun lang natin. Yun. Dahan-dahan na lang. Kasi, di tayo pwedeng pumitik. Matatapon. Kahit saan matatapon yung pitik ng simento. Madudumihan lang itong PVC door natin. Kaya ito, imbudo. Yan. Imbudo, lalagyan nyo lang ganon. Kung mo siyang ganon, yan, tulak mo lang. Dahan-dahan lang. Hanggang mapuno yan, mapuno. Saka mo hagusin ganun. Yan na lang, diskarte na lang. Wala tayong pitik na ganun, hindi tayo eksperto. Importante doon, mapapasukan ng okay mga kabayan, tapos na, no? Yung nilagay natin na PVC door. Yan. Pantay lang yung wala siyang nosing. Dahil medyo malaki yung Yan, tapos na. Natin sa loob. Tingnan nyo dyan, Yan. Yan. Tapos yung electrical switch dito. Lagyan natin ng switch dito. Dito ko na binaon. Para hindi na ako magsilsil. Hindi na ako magbutas pa dito ng Nilagyan ko na kagad ng tinatawag na abang. Naabangan ko na. Kaya pala natin ng isang araw. So, yan DIY lang. Kung gusto nyo mag-install na DIY ito, panoorin nyo to. Sigurado matutunan nyo to. Nagagandahan kayo dito. Yan
wala ka ng problema dahil kasyang-kasya yung kasyang-kasya yung pintuan. Hindi siya bumingkong kasi nilagay na natin na nung in-install natin, sinali na rin natin siya. Yan lang So sana may nagustuhan kayo. Hingi tayo ng favor kung nagustuhan niyo itong video na to. So please like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga vlogs.